Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At ang pag-usapan natin ngayon ay isa sa mga nag-comment doon sa video natin. At yung tanong niya ay kung magkano ba yung kailangang budget niya sa pinaplano niyang papatayo na bahay na 8 feet by 20 feet. So kung i-convert natin sa meter to, magiging 5.5 meter by 6 meter. So katamtaman na yung laki nito. So sa estimate ko na to, ginawa ko siyang standard type lahat. Yung poste niya, yung mga puting niya, yung bakal, standard type ang in-estimate ko rito. So isa-isahin natin. So unahin natin lahat ng bakal. Dito nilista ko na lahat para hindi tayo matatagalan. Yung 10 mm na kailangan natin sa puting muna ng hollow blocks yung babakalan natin. Mamaya na natin isama yung poste kasi may sariling estimate yun. So sa puting kailangan natin gumamit ng 10 mm. Okay, bali sa puting na to, lahat na to, kasama nito yung kwarto, CR, dito sa bakal na puting na to. So 25 pieces na 10 mm ang kailangan natin. So sa hollow block naman, yung ginamit ko dito na vertical, so at saka horizontal, so 9 mm lang yung ginamit ko rito. So kailangan natin ng 32 pieces na 9 mm. So yan ang kailangan natin bakal sa hollow block. So isunod natin yung hollow block, kung ilang piraso yung kailangan natin hollow block. So sa 18 feet by 20 feet na area, kailangan natin ng hollow block na 1,210. Yan, kasama na lahat dito sa kwarto, sa dalawang kwarto at saka sa CR. So kasama na lahat yan, 210 pieces. So dito sa hollow block na to, nangailangan tayo ng 48 pieces na simento. So ang kailangan din natin na buhangin dito, ng mortar. Dito sa hollow block na to, hindi na tayo gagamit ng graba. Di tulad nung unang panahon, kailangan pa ng graba dito. Yung pinapalaman nila yung graba. Pero ngayon, mortar na. Kaya buhangin na. Kaya buhangin lahat ang gamitin natin. So ang buhangin, kailangan natin ng 6.5 cubic. So 192 sako yan. Yung 6.5 cubic. Yun yung kailangan natin. So ito na. Dito na tayo sa puting ng hollow block natin. Sana sabi ko na, mamaya natin i-estimate yung mga poste. Structure muna yung pinag-usapan natin dito. So sa puting ng hollow block, so dito sa 18 feet by 20 feet, ang hukay natin is 35 cm yung hukay natin. Tsaka yung lalim natin is 70 ang hukay natin sa lupa, 70 cm. So ayan yung natin, yung puting natin. So bali yung bubuhusan lang natin is 35 ang lapat, tapos yung kapal ng buhos natin is 20 cm lang. So kanina ang lalim ng hukay natin 70, pero bubuhusan natin 20 cm lang. So yan, malinaw yan. So kailangan natin ng semento dyan ng 20 pieces. So ang buhangin natin na kailangan dyan is 50 sako to eh. So 5 bali 2 cubic yan. So kailangan natin na 2 cubic sand. Tapos yung graba natin is 3 cubic. So yun yung kailangan natin sa puting ng hollow block natin. So kung presyohan natin itong kailangan natin sa wall natin, wall puting, hollow block, tapos mga bakal, pag pinresyohan natin yan, dito sa wall puting natin, kailangan natin ng 9,400 total na yan, semento, graba at buhangin. Dito naman sa wall natin, hollow block, semento, buhangin,
kailangan natin ng 32,290. At yung bakal natin na 10mm at saka 9mm is kailangan natin ng 8,310. 9mm at saka 10mm na yan. So isamarin natin para makuha natin yung actual na kailangan natin budget para sa wall. Okay? Yung bakal natin is 8,380. Yung hollow block natin is 15,730. Ayan. Tapos yung buhangin natin is 6,700. Sinama ko na rito sa buhangin sa pundasyon niya at saka yung mortar sa hollow block. Tapos yung semento natin, sinama ko na rin yung sa puting natin at saka hollow block. Pinagsama ko na, so 14,960. Tapos yung graba natin is 3,000. So bali ang suma total niyan is 48,600. So pwede na natin round off so sa 49,000. So 49,000 ang kailangan natin budget sa wall, kasama yung bakal at saka yung sa puting, kasama yung puting, bakal at saka yung wall. So 49,000 ang kailangan natin dyan. So ang nakabaon na hollow block natin is dalawang nakabaon natin sa lupa. Okay, dalawa. Tapos yung natira pataas is 12. So ibig sabihin yung patong ng hollow block natin mula doon sa pundasyon is 14. 14 pieces na hollow block yung patong natin. Standard yung taas nito, 3 meter. So kung pwede mo siyang bawasan ng isang hollow block doon sa pinakataas, so makakatipid ka ng konti. Pero ito standard yung ginagamit ko dito. So sa akin nga yung ginamit, ang patong ko lang naman 13 pieces. So pwede mo rin bawasan 13 pieces lang na patong. So tinaasan ko na para sigurado. So yan ang kailangan mong budget, 49,600 sa wall. So nasabi ko na wala pa rito yung mga poste. So sa poste kasi dito sa pinapatayo mo tong bahay, ang kailangan mo ditong poste is mga siyam na poste. Tatlo rito, tatlo sa harap, tatlo sa likod, isa sa gitna. So bali siyam. Kung nakita nyo yung mga vlog ko nung mga una kung magkano halaga na isang poste, tumatakbo yan ng 3,000 to 3,500. So pag 10mm lang ginamit mo, so 3,000 lang. So kung yung siyam na yan, i-times natin sa 3,000, so 27,000 yan. So ayan, makikinita mo na yung magkano kailangan mong budget. So kung isama mo yung poste, so nagkakahalaga dyan ng mga 76,000 kailangan mo sa 18 feet by 20 feet na bahay. So kumpleto na yan. May poste ka na, may wall, bakal, kumpleto na yan. Hindi ko lang sinali rito yung mga alambre, yung tinali natin, mga gawad, mga alambre, yan yung hindi ko sinali. Maliit lang naman budget ko, so mga 500 lang siguro. So ayan, so kailangan mong budget para sa structure mo, poste, hollow block, yung wall mo, so 76,000 sarado, 76,000 ang kailangan mong budget para dyan. So sa bubong mo, sa trusses mo, siguro mga 25 to 30,000 ang babudgetin mo ito. Dito sa estimate natin, hindi pa kasali rito yung labor. Wala pa dito yung labor, materialis lang po. So sa experience ko, arawan man o pakyawan ang pagpatayo mo ng bahay, pag ganitong structure ang tinayo nila, structure pa lang, nasa 30 to 35% ng labor yan, depende sa kontrata. So halimbawa kung 100,000 yung materialis mo, so 30% yan mapupunta doon sa labor. So mga 30,000 yung gasto mo sa labor dito. So kung tumaas pa, 35,000, yan, ganyan. So ito, sana nakatulong to sa yung
estimate ko para dyan sa pinapatayo mong bahay na 18 feet by 20 feet na area ng bahay mo. So kung may budget ka ng mga 150,000 para ito, kakasya niya kahit na may libro ka pa dyan, kasya na yung 150,000. So kung wala kang ganung halaga, so may mga vlog ako ng mga low cost, walang poste, paano gawin yung mga walang poste na bahay. So pag-isilip na lang doon kasi halos kalahati yung matitipid mo doon. Ang matitipid mo doon sa pagpatayo. So silipin mo na lang. So salamat guys sa suporta nyo at sana kung hindi pa nasagot yung mga comment nyo, comment lang kayo ulit kasi nalungkat ko minsan dyan, wala rin akong time, busy rin ako. So kung ano yung unang makita na mabasa ko na comment, so yun yung bibigyan ko muna ng pansin. So ito yung nabigyan ko muna ng pansin. So kung bago ka sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-like para kung may bago akong video, mapanood nyo agad.